home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat. So dadako na po tayo sa mga wishes. And then after the wishes, we are going to have picture taking. May misa din ng 5 o'clock. If you want to go, meron po tayong 5 o'clock mass. So, number 1 wisher, I'd like to call on from Laredo. Palakpakan po natin ang ating kapatid from Laredo. Ayan sila pong dalawa. Please come forward and introduce yourself to our kababayan. Yes! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gina at siya naman po Jenny. Maraming salamat sa pagtitipon na ino-organize ninyo ngayon. Maraming salamat. Sorry lang naman, Rodrigo Duterte, isang pagkasalamat. Siya isang imahe ng isang pagbabago at pag-asa. Iyan ay talagang pinagmamalaki ko bilang isang Pilipino dahil nakikita ko yung pagbabago mula na auto siya. At saka yung promise niya, kaya nga siya nanalo dahil sa promise niya, nakunti-kunti nga lang eh. Promise niya nalinisin. Kaya siya nanalo. Iba't na yun. Marami na nagagalit na hindi naman talaga Pilipino yung iba. At saka ang hindi ko maintindihan at hindi ko kayang tanggapin yung sinasabi nila. Ano to? Yan? Yung kaso niya na against Crimes against humanity. Crimes against humanity, my ass. Yan. Hindi mo ko yan, Diyos ko. Kaya lang, dahil sa siya naman talaga yung kayang banggain, yung mga hindi nababayad ng tax, yung mga masyadong malaking negosyante, kaya ayaw nila. Sa mga anong tawag yan? Sa mga gustong ipagsaksi
sinasabi nilang may karapatan tayo. Yan ang karapatan! Na ginawa nilang pag-kidnap sa kanya, nawala lahat yung pag-asa ko na talagang magana yung justice. Malakas yung background. Maraming nagsasabing justice, democracy, igualdad. Parang panfare lang naman pala yun eh. Kasi hindi nangyayari sa buhay. May oras pa ba? Yung lalo-lalo na yung i-try nilang i-defend, yung patay lang na nanahimik. Paano yung buhay na nagpa-suffer? Wala namang nagdi-defend sa kanila. Isa na human rights dyan. Kaya, wala naman talagang totoong nakikipaglaban sa karapatan ng mga buhay na nandito at nagsasuffer, lalo-lalo na yung mga OFW na ginagawang milking bao ng Pilipinas na lahat ng pirang napunta sa Pilipinas, luha at dugo yan ang mga taong nandito. Grabing sakripisyo, yung tagdadalawang taon ka bago makita yung pamilya mo. Eh, sana human rights dyan, eh, wala nga eh. Tapos, ginagawa niyo. Yung, nakakasakit sa akin yung making daw na nagpa-process ka ng papers para mag-OFW. Diyos ko, ang dami kong balongos eh. Tapos, pinapahirapan talaga yung linya ng mga taong gusto ng papel. Sa totoo, imbes na tulungan nila kasi tumutulong sa economic ng Pilipinas. Diyos ko kung makapag sigaw-sigaw ka, para may ulan ka sa kanila, wala magagawa pa nun eh. Yan ang pinakaayaw ko sa mga sinasabing public servant. Isa public trust. Kaya saan public servant yan eh? Ginagawa niyo kami slave na nakatayo. Kailangan ng araw para lang makapag-produce ng isang dokumento. Tapos sasabihin pa, ay ko lang to, dahanapin sa kabila, sila nito, sila niya. Tapos nag-i-expire ka agad. Kaya, kinusuman na sa Duterte, nakikita ko talaga, patimbasin ng Pilipinas sa Manila, ay sa Madrid, nagbago sila. Napaka-accommodate, tingin nila pag may problema ka. Pero noon, Diyos ko, akala nila slave ka eh. Kaya yan ang karapatan na gusto kong ipaglaban sa mga maraming salamat. Duterte! 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 I would like also to ask your husband, please. It's okay, it's okay. It's okay? She's the boss. Okay. Thank you very much. Kasi talagang nagbiyahe pa kayo from Laredo just to show your support to our ex-president Rodrigo Roa Duterte. From this moment, I'd like also to call on Kuya Manny kasi magsisimba. I think he is going to give us a message also for our President Rodrigo Roa Duterte. Please come over. Magandang hapon po sa inyo lahat. Duterte. Duterte. Isang sigaw! Duterte! Okay. Sinabi sa akin eh, wala ko, impromptu po ito. Impromptu po ito na wala ko lang pananalita para kay ex-president Rodrigo Roa Duterte. Amen! Sa totoo lang po, ang alam ko na kaso ng ating former president is right against criminals. Against criminals, not humanity. Pag sinabi mo humanity, the entire human. So,
Kaya po malaki ang pag-asa natin na mabibigyan siya ng Interim release. interim release. So, let's pray. Ipagdasal po natin ang mabuti na mapabalik kaagad-agad sa Pilipinas ang ating dating Presidente, Rodrigo Roa Duterte. Sa tulong po ni Roland Fausto. Okay. Sa totoo lang po, noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, naramdaman at nakita natin through internet ang kapayapaan, katahimikan, sa daan, nakakalakad tayo na maayos, nakakatulog tayo na maayos, payapa ang ating isip. So, sa palagay ko po, ito ang pinaka-the best president na nangyari sa atin. Okay? Sang-ayon po ba kayo? Yes! Si ex-president Rodrigo Roa Duterte ay the best president sa Pilipinas. Totoo po yan. Okay. Pero marami siyang kagalit. Dahil ang isang mabuti na mamuno, laging maraming magiging kagalit. Okay. Yun lang po at maraming salamat. So bago po magtuloy-tuloy ang ating programa, kasi ang iba sa inyo ay magsisimba, I'd like to request to please form a circle. Just form a circle. Mag-circle na, mag-circle. Hi, Jing. Hi. Hi. Sino ba ako sa camera? Run. Yung hindi mo pila, yun ang hindi diehard o walang puso. Pilipinas. Sa totoo lang. Ito si John. Yan. Ito si John, may puso to. Pilipinas. Welcome, Ate Joy!
sumisigaw ang nadarama. Pilipinas, muling magsama-sama. Sabay-sabay po tayo lahat. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban yan ay laban namin. Pilipinas, Duterte pa rin. Bayang minamahal, lagi kang ipinagdarasal na muli kitang matiyak. Pilipinas, may pag-asa pa. Sabay-sabay! Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban yan ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte! Just to be clear to everyone, hindi po tayo nagagalit na ang gobyerno natin ay kasuhan ang ating presidente because if he really violated a crime, it should be done in our country, not in ICC. Kasi hindi po nagkasala ang ating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung hindi sa Pilipinas, kung meron man. Kasi to, as of now, it is also an alleged crime. Hindi pa napapatunayan. So, Ms. Bima Roa, it's your turn to give your message to our ex-president. Yes, go ahead. Nagulat ko. Pero para sa ating bansa, nagpe-present ako para sa ating Panginoon, para sa ating former president. Marami po talaga siyang nagawa sa ating bansa. May nagawa po siyang maraming kabutihan, o may nagawa man siyang masama, pero para po sa bayan yung kanyang ginawa. Inisip niya lang po ang ikabubuti ng bawat isa nang mas nakakarami kesa po sa nag-iisa. Ayun po ang nakita ko sa kanya. Ang tingin ng iba, isa siyang masama, pero sa loob ng puso niya, makikita niyo po kung gaano siya kadakilang tao. Dahil hindi niya po inilantana ko ang darating sa kanya sa darating na panahon. Siya pa ay mapaparusahan, siya pa ay mapapasama. Sa panahon ito, nakita po natin. Pero hindi po siya sumuko. Dahil ipinaglaban niya po ang ating bansa, ipinaglaban niya ang sariling kanyang kung saan siya ipinanganak. Salamat tayo sa kanya kasi nalinis po ang ating bansa ng panahon na yun. Ngayon po, happy birthday, mahal namin former President Rodrigo Duterte. Alam ko, sa oras na to, God's will na nilagay ka niya sa lugar na iyan para makapiling mo siya, makapag-usap kayong dalawa. Yung puso mo, alam namin na ikay marunong manalangin. Ikay marunong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Bawat tao may pagkakamali sa buhay. Lahat po tayo may kasalanan. Maging makasalanan at handa po tayong patawarin ng Panginoon. Ganun din po ang ating former President. Sa oras na to, alam namin may purpose ng Panginoon kung bakit nandun siya sa lugar na to ngayon. Dahil kung nasa Pilipinas siya, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa kanya sa oras na to. Marami pong siguro mahamping na rin sa kanya, gustong mawala
alam po natin, God's will lang po. Siya lang ang nakakaalam kung hanggang kailan siya nandoon at yung time na muli nating makakasama siya sa ating bansang pinagmulan. Maraming salamat po, mahal na Presidente Rodrigo Duterte. Hindi po namin kinakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa ating bansa. Alam namin sa oras na to, kinokomfort ka ng Panginoon. At alam ko na ang lahat ng kagalingan na iyong hinihingi ay iyon na pong natanggap sa oras na to. Habang ito, maraming salamat mga kapatid. Happy birthday, former President Duterte. God bless us all. Maraming salamat kapatid at Bema sa iyong message. So now I'd like to call on representative from Algorta, Ms. Dulce, to give us your message to our ex-president Rodrigo Roa Duterte. Dulce, it's your turn. Sino ang representative sa Algorta? Okay. Ayan, felicidades daw President Rodrigo Roa Duterte mula sa pamilyang mula sa OFW from Algorta. Ayan. So be proud mga kababayan kasi huwag po tayong tumigil sa pagdarasal kasi yung mga OFW natin na bibitayin sana sa Middle East, ginawa ng paraan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maibalik sa Pilipinas. Tapos ang ating gobyerno, siya naman ang binibigay sa ibang bansa, which is red flag sa ating mga sumusuporta sa Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po makatao, hindi po legal yung pag-aresto sa ating Pangulong doon sa airport. Kasi ayon sa Article 59 sa ating batas sa Pilipinas, an arrested citizen must be delivered to our judicial court, which is marami tayong mga judikatura na nagpa-function sa Pilipinas. Diyan po nagkamali ang ating gobyerno kasi illegal po siyang isinakay sa Pilipinas na hindi man lang niya nakuha ang kanyang mga karapatan bago siya surrender o ipakidnap sa ICC. So kailangan po alam natin yan na ang batas, Article 59, Section 2, anyone arrested in our country must be promptly or shall be promptly delivered in our judicial court kasi meron po tayo functional court hanggang ngayon. So isa po itong sampal sa ating gobyerno na isinuko ang ating dating presidente na hindi po iniharap sa ating mga judicial functioning court. So this time, I'd like to call on anyone, Candy, to give your message to our ex-president. Bista, be proud na you're Bista. Nagulat ako. Ate, mabilisan lang. Mabilisan lang doon, no? Siyempre kahit anong lahi natin, basta Pilipino tayo, maging proud tayo. Kaya ang aming masasabi lang, dapat tayo ay nagmamahala ng unawaan, bawal away-away, bukas lang. Walang away-away, kahit anong lahi niya. Hindi lang ito para sa mga bisak, sa lahat ng mga OFW ito. Bili din happy birthday na lang ko kay Sayak ako. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Parang ang haba na. Wala ko naintindihan. Ayun. So, nakikita ang emotional. So, anyone, volunteer, who wants to give a message? Anyone? Kasi hindi ko alam lahat ang pangalan niyo, please. Sino ang gusto magbigay ng mensahe sa ating ex-president? Wala na ba? Mag-uuwian na tayo kung wala na. Anyone to give message, please? Come on.
message to our ex-president. Chata's vlog. Ganyan ang mga maiisok. Masasabi ko lang, former President Rodrigo Duterte, happy birthday sa kanya at sana ay makauwi na siya. I-share ko lang, sayang yung boto ko lang. Kasi, alam mo yung first time na bumoto, kasi first time na wala kasi ako ngayon, bumoto ako first time. Binoto ko si Bea kay Sara. Pero parang yung feeling ko na parang liw ka, kasi akala mo nga may magbabago na. Pero mali pala. Parang yung sinasabi nila na parang bilang bagsak. Kasi syempre, kahit na parang citizen na tayo dito, syempre may gusto Pilipino pa rin tayo. Kaya masakit yung nangyari sa Pilipinas. Kaya minsan nakakahiya sa rin natin. Pero sa atin, pero Pilipino pa rin talaga tayo. Kaya sana lang ay mapabilis ang pagbalik ni Tatay dito sa Pilipinas. Yun lang ang issue sa kanya. At yung budihan niya, sana tayo mga Pilipino maging maayos tayo sa susunod na aral. Yun lang po. At happy birthday po Tatay Digong. Maraming salamat po sa napaka-short and very inspiring message to our ex-president. At this time, I'd like to call on one of the gentlemen, one of the active supporter of PRD, none other than Rolando! Balik ka lang. Okay, so since, balik ka na? Okay, so, ang papalik muna kay Kuya Roland ay walang iba kundi isa rin sa mga masipag o devoted talaga mag-support from Alberta, walang iba kundi si Junior Brigole. Come on! Duterte magigay! Kaya kaya may mga atlet na kung sa administrasyon ni Duterte, napakaganda natin ang pamamalaki. Siyempre lahat ng punito yung mga pangyayari, kagulo. Pero kapitan tayo. At sabi ko, makakapitan din ang muli ng ustisya, Duterte! Maraming salamat po sa napaka-exit na mensahe